Hi mga Mima, good evening sa inyong lahat. So, nandito tayo sa kwarto ngayon. So, for today's video, gusto ko i-share sa inyo kung kasi maraming nagtatanong about dito sa dermoid ovarian cyst ko, kung ano na yung update niya. And akala ko kasi mga Mima na ako lang yung mayroong naka-experience na ganitong situation. So, marami din pala, which is naging naging kampante ako sa sarili ko na hindi lang pala ako nag-iisa. And marami din palang naka-experience na ganito. Ayan mga Mima, so while na magre-remove tayo ng ating makeup, ito gagamitin natin sa pag-remove ng makeup, sasabihin ko sa inyo kasi meron akong result dito before when I was pregnant again, na yung sinabi kong blighted ovum pregnant, meron kasi nakita ditong dermoid ovarian cyst. So ngayon i-explain ko sa inyo kung gano'n na rin siya kalaki, and sasabihin ko dito, but correct me if I'm wrong, kung paano ko siya mababasa yung bawat size ng aking dermoid ovarian cyst. So, ayan, kung interested ka sa aking vlog na to, please keep on watching. And if you are new here in my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa aking next vlog. So, ayan, start na tayo mga Mima. Yung time na nagbuntis ako na blighted ovum. Naalala niyo yung vlog ko last time na blighted ovum pregnancy. Meron doon nakitaan, habang kasi ino-ultrasound kasi tayo mga Mima, may nakitang dermoid ovarian cyst. Now, which is aware na ako doon kasi nga since na nag-pregnant din naman ako sa second child ko, is meron nang nakitaan sa aking dermoid ovarian cyst. So ngayon, maraming nagtatanong doon sa vlog ko na, ayun nga, sabi nila kung natanggal na ba daw, napa-opera na ba daw yung dermoid ko. And natuwang-tuwa ko kasi, hindi naman ibig sabihin natuwang-tuwa ako dahil meron din sila. Kundi, tuwang-tuwa ako kasi hindi lang ako nag-iisa na nagkakaroon ng ganitong experience, na meron din pala, di ba? So, ayan, so mga nagtatanong doon kung napatanggal ko na ba daw. Tapos may mga nagsasabi din doon sa comment section na pregnant din sila. Pregnant sila ng 6 months, 3 months. Meron din silang nakitang sa ultrasound nila na dermoid ovarian cyst. So, may iba naman success yung pagtanggal. Siguro sinabay doon sa pag-anak niya. Ako kasi mga Mima, that time kasi nung nagbuntis ako, alam ko kasing maliit pa siya kasi sinabi sa akin ng doktor ko, which is yung OB-GYN ko, na yung aking dermoid ovarian cyst ay maliit pa lang. So, parang jawline pa lang. Hindi ko na-update kayo, pero ngayon update ko na kayo. Yun yung time na yun na parang jawline pa lang daw. Ganun pa lang siya kalaki. And ang sabi din kasi sa akin, hindi naman siya cancer. So, which is, nakampante ako kasi hindi mo agad-agad na gustong, kung ayaw mo agad na, kung hindi mo agad gustong ipatanggal, dahil hindi naman siya cancer, so, okay lang. So, sa akin, naisip ko parang okay lang na kahit hindi ko siya ipatanggal, kasi hindi naman siya agad-agad mabilis lumaki. Unlike dun sa mga cancer na cyst, is lumalaki talaga mga Mima. Pero yung sa akin, hindi. Ayun, sasabihin ko na, hindi ko pa po pinapatanggal yung aking dermoid ovarian cyst. Kasi mga Mima, balak ko talaga that time is ipatanggal, isabay siya doon sa yung nanganak ako. Pero naisip namin na wag na lang kasi hindi pa naman ganoon kalaki na which is, yun nga, sabi ko, hindi naman siya cancer. So, hindi naman siya pinatanggal. And yung time na nagbuntis ako ulit, now which is naging blighted ovum yung aking pagbubuntis. Ang nangyari din mga Mima, may nakita din sa akin doon na dermoid ovarian cyst. So, which is ipapakita ko sa inyo ngayon dito. Pero mga Mima, aware na po ako na meron akong dermoid ovarian cyst. So, hindi na po ako nabigla doon. Kasi nga, hindi ko nga po siya pinatanggal. Until now, dala-dala ko pa rin po yung aking ovarian cyst. Ngayon, ipapakita ko sa inyo dito yung aking measurement dun sa ovarian cyst. So, ayan mga Mima, dahil dito sa aking impression na result, makikita nyo dito sa baba na right ovarian cyst considered dermoid cyst, normal left ovary with corpus
luteum, or correct me if I'm wrong dito ha. Basta yung mga mima sa right na ovarian, kung mayroong nakitaan, consider na dermoid cyst. Ayan mga mima. And then ito yung measurement niya ngayon. The right ovary measure 3.0 by 2.5 by 2.0 cm. Okay, hindi ko alam kung tama to mga mima, basta yan yung measurement ng aking right ovary. Ganyan siya mga mima, kasi yung left ko is 2.3 by 1.9 by 1.2 cm lang. Na ito which is nasa 3 something na siya mga mima. Pero correct me if I'm wrong mga mima ha sa measurement ko. Basta ito yung result niya. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako doktor kung paano kayo explain, but yeah, yun yung ating result nung time na nagbuntis ako ng blighted ovum. So yun mga mima. Pero ngayon ang katanungan, pinatanggal ko po ba siya? Pinatanggal niyo po ba siya? So ngayon sasabihin ko sa inyo kung pinatanggal ko ba siya. Mga mima, hindi ko po pinatanggal yung aking dermoid ovarian cyst. So ayan, napasensya na kasi medyo maingay ka na. Yun nga, sabi ko, hindi ko na po siya pinatanggal. And until now, dala-dala ko pa rin yung ovarian cyst na yun, mga mima. And kasi, yun, ang sabi ko kasi kanina, diba, ang sabi din ng doktor, hindi naman siya cancer or ovarian cancer or cyst cancer, whatever. Hindi naman siya ganun mga mima na mabilis lumaki. So, hindi kami nag-decide na ipatanggal siya. So, wala naman. Hanggang ngayon, okay naman po ako. So far, wala naman akong nararamdaman na kahit na ano. So, kasi nga maraming mga, yung makeup ko. Maraming mga naging curious doon sa vlog ko last time about doon sa ovarian cyst. Ayan na, nasagot ko na yung mga tanong niyo mga mima. Hindi ko po pinatanggal yung aking dermoid ovarian cyst. And masasabi ko na real kasi po ito po yung ating date mga mima, okay? Kaya lately lang po to, January 22 lang po yan, 2024. Yan po yung ating result mga mima. Now which is nagsasabi po ako ng totoo sa inyo na hindi ko po pinatanggal yung aking dermoid ovarian. So sa mga mommy dyan na katulad ko na yung time na nagbubuntis ako na hindi ko lang sure kung kayo pinatanggal niyo na, pero sobrang thankful ako mga mima na parehas din pala tayo na naging na-experience. So sobrang naging kampante ako sa sarili ko na hindi lang pala ako nag-iisa sa mundo na may ganito. So, mga mima, kung nasa sa inyo na yun mga mima, basta ako, sinabi ng OB-GYN ko, wag ako mag-alala na kahit hindi ko man siya ipatanggal. Kasi kung pwede mo lang daw siya ipatanggal mga mima kung nasa 5 cm na po. Eh yung sa akin kasi maliit pa lang, so which is no need i-rush na itanggal and okay naman po ako. So ayun lang mga mima sa aking update kay dermoid ovarian cyst. Ayan na, nasabi ko na yung question ko. Basta ako mga mima, tuloy-tuloy lang tayo. Kung sino man hanggang ngayon, nandyan pa rin yung dermoid cyst nyo. Kung sino man kayo, kung sino man mapapanood nito, tuloy-tuloy lang ang buhay natin mga mima. Basta hindi lang po cancer, si ovarian cyst, go lang. Pero mga mima, kung kayo po ay gusto nyo ipatanggal, go lang mga mima. Kasi kung buntis naman kayo, tapos meron kayong dermoid ovarian cyst, pwede nyo na siyang isabay mga mima. So, ayun lang mga mima for today's video sa akin. And thank you so much sa pag-stay dito sa ating vlog. Kahit na, ayan, natanggal na yung mga makeup ko. Konti na lang. Meron pa kasi sa liig. Naglalagay din kasi ako konting foundation dito. Ayun lang mga mima, paus pa rin po tayo. And thank you so much mga mima. Bye!